Everyone, ano, may update tayo kang tungkol kang Epifanio Labrador, no? Ayun yung update natin, guys. Yan. Panoorin niyo guys, itong video guys, kung saan ba kasi nagtago, guys. Oh, doon siya tumago, guys, sa marami niya kumag-anak, guys. Yan, panoorin itong video, guys. Yan. Ito, panoorin itong video. Kasama po ng aking pamilya. Siyempre ng mga kasama natin, no? So naisip kasi nila na mas maganda kung doon po tayo, dito tayo titira sa kung saan marami po tayong kamag-anak, no? Marami tayong pamilya na pwedeng magbigay protection sa atin o makatulong sa atin. So yun nga, alam naman natin kung ano ang plano ng INC. Ang plano po kasi ng INC, hindi naman po talaga kasuhan lang tayo. Meron po kasi nakarating sa akin, mga minamahal ko mga kababayan, na ang pinaka purpose pala talaga, para lang hindi halata, no, na ang plano nila sa akin ay patayin o itumba. Kinaang kunyari dadaanin nila sa legal, no? Pero meron na silang mga tao na inatasan para po kung sakali tayo po ay patayin. Yan po kasi alam naman natin kung gaano po talaga kakriminal itong iglesia ni Manalo. 'Di ba? Alam naman natin kung gaano. Ayan guys, no. Ayan guys, no, 'di ba? Kung gaano daw kriminal ang INC, Iglesia ni Cristo. Oh, ayan, galing yan sa bibig niya, guys, no? Kahalang ang bituka ng iglesia ni Manalo. Hindi po ni Cristo kasi pagkakaalam ko po kasi sa iglesia ni Cristo, yun po kasi sa akin nabasa sa Biblia, yan po ay mawain, yan po mabait, mapagpatawad, at higit sa lahat, hindi po ginagamit yung kanilang impluensya kahit pa kung makikita niyo po ako ni Jesus Christ, kaya nga nagagalit sa kanya yung ibang mga tao dahil ang dami pong sumusuporta sa kanya. Pero sa kabila po ng kanyang mga naranasan, mga narinig, mga sinasabi ng tao, never po niyang ginamit yung kanyang impluensya, never niyang ginamit yung dami ng mga tagasunod niya para lamang po gumante, no? Yun po kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na iglesia ni Cristo. Hindi po katulad ng iglesia ni Manalo na akala mo magaling lang sila pag sila ang naninira. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, magaling lang ang iglesia ni Manalo pag sila ang naninira, 'di ba? Pero kapag sila ay nabuking, ay totoo yung sinasabi natin, pag umasta akala mo hindi magaling manira sa ibang reliyon, 'di ba? Alam nyo, kagabi po habang ako po ay nasa biyahe, kami dahil sumakay lang po kami sa sarili naming sasakyan, actually sa pinsan ko na van, marami po akong nakausap habang nasa van ako, may nakakausap ako. Ang dami kong natunan, ang dami kong nalaman, ang dami kong natuklasan, no? At pagkatapos nun, syempre pinatay ko na yung cellphone. Bigla akong naisip na buksan yung comment section, no? At binasa ko yung nakasulat doon na ang pagkasabi, mga minamahal kong mga kababayan, namomblema din ba kayo guys sa pagtanggal-tanggal ng bat? Oh, yan mga buong INC dyan, no? Yun po ang bagong update ngayon, no? Sa mga alam nyo, sa grinder? Epifanio Labrador, no? Oh. Pagtuloy natin kung minura man ni Digongyo yung Diyos ng mga Katoliko, dahil Diyos naman daw ng mga Katoliko yon. So, alam nyo mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko lang sabihin sa inyo, no? Nung minura po ni Digongyo yung Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, ang dami pong nag-react, ang daming nagalit ng mga pastor, mga ministro at iba pa. Lalong-lalo na yung mga taong nakakaunawa at nakakaintindi kung gaano ba kahalaga ang Diyos sa buhay ng isang tao.
No? So, ibig sabihin, lumalabas na kaya nag-react yung mga pastor, yung mga ministro, yung mga ibang mga ngaral, lalong-lalo na yung mahigpit nilang kalaban, yung MCGI ba yun? O, yung dating daan. Dahil sa minura ni Duterte, no? Yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero ang tanong, umimik ba? Pumalag ba? Nagalit ba yung iglesia ni Manalo nung minura ni Duterte yung Diyos na makapangyarihan sa lahat? Hindi sila umimik. Bakit? Unang-una, ito ang nakikita ko, takot sila dahil hindi nila kaya si Duterte. Dahil kung mga tao ang pag-uusapan, mga kriminal, mas maraming kriminal, maraming mamamatay tao si Duterte. Diba? So, kaya dahil hindi nila kaya, takot ang iglesia ni Manalo, tameme sila. Kahit minura, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, para makalusot sila, sinabi na lang nila na wala kami pakialam dahil ang minura naman ni Duterte ay Diyos ng mga Katoliko. Malinaw po yun. So, sa madaling salita, iba ang Diyos ng iglesia ni Manalo, ng mga born again, Diyos ng mga ibang reliyon, lalong-lalo na ng Katoliko. Anong uri ba ng Diyos ang binabanggit o sinasabi o ang pinapahiwatig nung nag-comment sa atin? Anong Diyos ba ang meron sila? Alam ko na. Kung di ako nagkakamali, di baling murahin ni Duterte ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Di baling murahin ni Duterte lahat ng anghel, lahat ng mga santos. Huwag lamang murahin yung kanilang poon na si Eduardo Manalo. Kasi magagalit talaga sila. O nga pala, naintindihan ko na ngayon. Kasi, tingnan nyo ha, kasi nung minura ko si Eduardo Manalo, nag-react sila. Pero minura ni Duterte, ang Diyos na pinaglilingkuran nila, itinanggi nila. Pero mag-ingat kayo, mga iglesia ni Manalo. May kasabihan sa Biblia na ang sino man tumanggi sa Diyos, tatanggi din sa langit. So, sa madaling salita, mukhang tagilid. Mukhang sa nakikita ko walang iglesia ni Manalo na mapupunta sa langit. Lalong-lalo na hindi kayo dumaan kay Kibuloy. Naksaan kakampi ngayon. Biro mo talagang ito masasabi ko na talagang pagdating sa kasamaan, talagang magtatandem talaga. Kasi balita ko, hindi lang ang iglesia ni Manalo ang nag-aano sa akin ngayon na itumba ako. Pati itong KOGC. Pati itong KOGC, nagmamadali na itumba ako. 'Di ba? Nagmamadali na itumba ako. Sinasamantala nila. 'Di ba? So, talaga nga naman, kapag ka mahirap, nagmamadali silang itumba. Nagmamadali silang ipapatay. Pero pag mayaman, alanganin sila. Kasi nga naman, mayaman. May mga bodyguard, may kakayahan. Maraming pwedeng bayaran para ipagtanggol siya. Hindi kagaya ng yung lingkod na isang mahirap na anumang oras ay pwedeng ipapatay sa mga goons nila. No, kaya nga, nagpapasalamat na lang din ako sapagkat napakaraming sumusuporta, especially yung pamilya ko at iba pa, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na nagmamalasakit at maging yung ating mga supporters. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, balita ko din na susuportahan din ni Duterte at mukhang plano din na sumabay ang mga Duterte na ipapatay ako. Eto na, nagsanib puwersa na. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal. Nagsanib puwersa na yung mga alagad ng dyablo. Nagsanib puwersa na yung mga kriminal, yung mga walang puso, yung mga hayop, yung mga demonyo. Siyensya na kayo sa aso ko So, alam niyo mga kababayan,
sa totoo lang, nakakalungkot isipin. Bakit? Kapag mayaman ang nagmumura, mayaman ang nagbabanta, katulad ni Sara Duterte, di ba? Pag mayaman ang nagbabanta, mayaman ang nagsasalita, ayun, wala silang magawa. Malaya, malaya na nakakagawa ng kahit ano. Tingnan nyo si Sara Duterte. Nagnakaw ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Pinagbabantaan ba? Tinutugis ba ng batas? Para sa mga ang itaas na talukap ng mata ay nakalaylay at nakalaylay. And guys, no, parang damay lahat guys, no? Yung pamilya Duterte at saka kay GC, no? Talagang pinagbantaan siya patayin. Yeah? Kaya na mga husga, dagay, isik, kaya na maghusga dyan. No? Yung bago yung update ngayon na video, awang update yan. No? Ngayon lang yan. I-pick nyo sa totoo yan. Galing yan sa kanya.